Ito ay kwento ng isa natin sa mga kaibigan. Nag-share siya sa akin ng experience niya. Sabi niya sa akin na, "Uy, may YouTube channel ka pala, baka naman pwedeng i-narrate mo itong aking experience." So, simulan natin yung kwento sa ganitong pangyayari. Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon nanginginig pa rin ako sa tuwing makakakita ako ng hallway sa hotel. Hindi ito kwentong mga gawa-gawa lang. Hindi rin ito yung tipong mga urban legend tulad ng mga swang o ano paman. Ang kwentong ito ay yung gabi na muntik na hindi ako makauwi ng buhay. Gabi na dyan sa may bandang Makati. Pagod ako ng mga time na yun. Mental at emotional. Kagagaling ko lang kasi sa birthday ng kaibigan ko. Alam niyo na yung inuman, plastikan, kwentuhan ng mga walang wenta. Tapos ng mga gabing yun, ayaw ko ng tipong umuwi ako. Ayaw ko muna mag-isip ng kung ano-ano. So, since may pera ang lola mo, nag-book ako ng hotel. Alam niyo yung mga budget hotel, yung uso ngayon, yung tipong pang Gen Z lang. Yung may mga neon lights, tapos may mga aesthetic mirror sa lobby. Yung normal na hotel lang. Noong mga gabing yun, wala naman ako masamang kutob na may mangyayari na hindi maganda. Tapos hanggang sa nakita ko yung isang lalaki. Nasa elevator kami ng mga time na yun. May music vibe, tapos mahina yung tugtog. Tapos bigla siyang nagsalita. Sabi niya sa akin, "First time mo?" So, napalingon ako ng time na yun. Paglingon ko, nakangiti siya sa akin. Hindi pilit. Hindi rin yung tipong manyak. Mukha siyang disenteng tao. Malinis, tapos bango-bango pa. Tapos naka full black siya, nakaitim. Nagpakilala siya sa pangalang Marcos. Sabi niya, business trip daw kaya siya nandun. Ako naman, sabi ko sa kanya, staycation lang ako. Tapos, pareho kami bumaba sa floor 7. Coincidence? Akala ko rin. Habang naglalakad kami sa hallway, napansin ko yung kakaibang katahimikan. Walang ibang tunog kundi yung mga yabag ng paa namin. Tapos, bigla siyang huminto. Tapos nagtanong siya sa akin na, sabi niya sa akin ng ganito, "Okay lang ba sa'yo na mag-wine tayo? Yung tipong pampatulog lang. Kung okay lang naman." Nung una, nag-alinlangan ako. Pero ewan ko ba, ba't pumayag ako? At aaminin ko, isang napakamalaking pagkakamali ang pagsama ko sa kanya. Pumasok ko sa kwarto niya. Alam mo yung pagpasok ko pa lang, parang may mali. Basta hindi ko maipaliwanag. Mabigat ang aura sa loob. Mabigat ang hangin. Tapos, may amoy ng insenso. Hindi yung pangsimbang insenso. Basta iba yung amoy. Tapos, may amoy na parang nasusunog na laman. Tapos dun sa loob, walang mga gamit, walang TV, walang maleta, walang kahit ano. Alam mo yung tipong parang hindi naman siya tumutuloy doon. Tapos nagulat ako, bigla niya sinara yung pinto. Tumigil ang mundo ko, kinabahan ako. Tapos sabi niya sa akin, "Relax ka lang dyan. Sandali lang to."
Napatingin ako sa gitna ng kwarto. May mga simbolo doon. Hindi lang yung dekorasyon o design. Tapos, may bilog sa gitna. Yung bilog na guhit. Tapos may mga letra. Hindi ko naman siya maintindihan kung ano yung mga nakasulat doon. Tapos may pulang kandila na kalahati na. Yung tunaw na. Tapos, syempre, natakot ako noon. Umatras ako. Tapos sabi ko sa kanya, sandali lang. May lakad pa pala ako. Uuwi na ako. Nanginginig na yung boses ko noon. Tapos, ngumiti siya. Pero yung ngiti niya parang iba na. Tapos may sinabi siya sa akin. Sabi niya ganito. Alam mo ba? Pabulong yung sabi niya. Bago pa kita makita, pinagdasal na kita. Nung sinabi niya yung mga salitang yun, parang may humampas sa dibdib ko. Tapos nakita ko, hinawakan niya ang drawer. Tapos binuksan niya. Kinuha niya yung kutsilyong mahaba. Matulis. Tapos yung kutsilyo may bahid na ng dugo. Yung natuyo. Napaupo ako sa sahig sa takot. Tapos sabi niya sa akin, hindi ka dapat matakot. Sandali lang to. Hindi ka masasaktan. Sinubukan kong tumakbo. Pero mabilis siya at malakas. Hinila niya ang buhok ko. Bumagsak yung ulo ko sa sahig. Tapos tumama yung noo ko. Tapos hinawakan ko yung ulo ko sa sobrang sakit. Nakita ko dumudugo. Nagmamakaawa ako sa kanya. Sabi ko, please, maawa ka sa akin. Iyak na ako ng iyak nung time na yun. Pero sa halip na maawa siya, pinalitan lang niya ito ng tawa. Tapos sabi niya sa akin, hindi ako ang dapat mong kaawaan. Tapos sindihan niya na yung kandila. Parang may gagawin siyang kakaiba. Hinila niya ako sa gitna ng bilog. 1, 2, 3. Nagdasal siya sa wikang hindi ko alam at hindi ko maintindihan. At doon ko nakita sa salamin sa gilid ng kama. Nakita ko may mga marka ng kamay na may dugo. May mga mancha. May mga bakas ng dugo. Mga tuyo na ito at parang talagang may nauna sa akin na. Sumigaw na ako nung sumigaw nun. Nagmamakaawa na ako sa kanya. Mga ilang sandali pa, may kumalabog sa pinto. 1, 2, 3. Buksan mo ang pinto! Narinig niya yung security na kumakatok. Nataranta siya. Tapos, sa taranta niya, tinulak niya ako sa kama. Itinaas niya na yung kutsilyo. Tipong sasaksakin na talaga niya ako. Ngunit bago pa man niya maitarak yung kutsilyo, biglang bumukas ang pinto. Hindi ko inaasahan. Si Adrian. Siya yung classmate ko nung college. Siya yung tipong tahimik lang. Laging nasa likod ko. Yung kapag nag-post ako ng story, lagi siya nag-heart. Nakinig ko na lang na sinabi niya, "Bidiwan mo siya!" Tapos nagkagulan na dun sa loob. Nag-agawan sila ng kutsilyo. Tapos nagkalat na yung dugo sa dingding. Sumigaw ako ng sumigaw hanggang sa mawalan ako ng boses. Tapos dumating yung mga ibang security guard. Tapos si Marcos, tumakbo na papunta sa para-exit. Tapos hindi na siya nakita muli.
Tapos yung mga pangyayaring yun, sa labas, sa sobrang takot ko, yakap-yakap ako ni Adrian. Diba alam mong delikado, ba't ka sumama sa kanya? Hindi mo siya kilala, sabi ni Adrian. Alam mo ba na nakita ko siya sa forum sa online? Yung forum ng mga devil worshipper. Naghahanap sila ng mga alay ng mga inosenteng tao, especially sa mga babae na katulad mo. Kinabukasan, balitang balita sa news. Isang hotel na link sa ritual suspect at large. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung nasan siya. Pero alam ko, at ito yung masasabi ko, hindi lahat ng nakikita mo sa city ay totoo ang intensyon. At minsan, ang taong tahimik lang, siya pala ang handang mamatay para sa'yo. Kaya kayo, kapag ba nakakakita kayo ng tao na disente, magandang mukha, magandang manamit, kapag ba niyaya kayo, sasama agad kayo? Mag-isip-isip, baka matulad ka sa akin.